ang bibigat ng mga nakalaban ng pambato natin sa last round ng Bangkok. IM Concho versus GM Babu. IM Bersamina versus GM Bernardski. FM Arca versus legendary Nigel Short. Talagang san ka pa, wala kang pipiliin. Malalakas lahat ng last round nila. At pagkatapos nito ay susunod natin ang update sa Grenk Freestyle na kung saan si Magnus ay dinidilubyo ang mga players doon. Yan ang aalamin natin. At bago tayo magsimula, shoutout ko po muna ang mga nagpa one-on-one training sa akin this week. Sila Japoy, Kurt, and si Kael. Ayan po ang mga nagpa one-on-one training sa akin online. Sa mga gusto po, comment lang kayo, mag-message lang kayo sa ating Kamatsas Messenger. Go! Unahin natin sa laban ni Gian versus legendary Nigel Short. Nag-E4 si Short, C6 naman si Gian. Karokan defense ang ginamit. Nag-D4, D5 at nag-advance variation. Bishop F5, yun nga lang. Tumira si Short ng hindi masyadong ginagamit na linya. Siguro po pang iwas sa mga kabataan like Gian na mga bata pa to, mahilig sa mga bookline. Grabe yung C4. Oh. Dito kasi madalas ginagawa knight F3 lang o kaya kung C ang gagamitin, C3, hindi C4. Pero linyado pa rin, pero kakaiba, no? C4 at nag-E6, knight C3, knight E7. Okay, develop para pwede rin po kasi na capturing yung C4 tapos yung knight ilalagay sa D5 at pakakawalan ang bishop hanggang sa makapag-castling. O kaya naman, knight G6, yun nga lang ang risk pag nag-knight G6, baka tirahan ng G4, malagay sa alanganin ang bishop sa F5. Baka makulong, ano? Ayan, kaya pipilian muna. Kung baga, angat muna yung knight. Knight GE2, another interesting idea by Nigel Short. Dito ang madalas ginagawa, A3, knight F3, pero itong knight GE2, interesting. Pupunta sa G3 at naramdaman ni Gian mukhang pupunta sa G3. Inabangan niya kagad, nilagyan niya ng H5. Para pag nag-knight G3 mamaya, may chance siya to play H4. Pang-abang lang yung H5. At nag-knight F4. Kaso sa F4 pumunta. At yan po kaagad ang nobility. Ilang tira pa lang may new move na. Wala sa libro. Dapat daw H4 sa mga nakaraang naging laban sa posisyon na to. H4. Pero dito tayo ngayon sa new move. Knight F4. At nag-Bishop G4 si Gian. Ayan, ano kaya na timpla? Okay. Bishop G4 para yung knight ilalagay mamaya sa F5. Okay, pag nag-F3, babalik. Medyo kakaiba, ano? Pero nag-Queen B3 si Short. Ayan, kung ako parang gusto ko yung F3. Pero mukhang talagang pinapaganon lang yata ni Gian tapos mag-Bishop F5 siya uli, babalik no? Malalim po na positional na diskarte yung Bishop G4. Pero dumaybert sa kabila si Short. Inatake yung B7 at nag-Queen B6. Sinalubong ni Gian. Queen to Queen. At nag-H3 lang. Balik lang. At nag-Bishop E2. Okay, so may threat sa H5 pawn. At nag-Knight D7 lang. Okay, pinabayaan lang ni Gian yung pawn. Hindi ba yan mapipitas lang ng simple? Kinapture na capture C5, atras ulit, ayun, pinitas na yung pawn. So dito po, maliwanag na one pawn up si Short. Pero tingnan natin yung compensation. Ano yung kapalit ni Gian dito sa one pawn down? Knight F5, inatake ang pawn D4, kinapture na yung bishop, takes, and the bishop E3. Okay, force naman yan, syempre, para maisalba yung D4. At nag-B6. Okay, gustong basagin kaagad ni Gian. Yun nga lang na bigyan po ng bad move ng computer engine. Dapat daw, yun na pala, Bishop takes C5 na pala. D takes C5 and then D4. Okay, yan na pala. Okay, tapos continuation, Bishop D2, capture, takes, and then Knight takes C5. Oo nga, no? Sabay castling queen side, Maganda sa block, no? Bishop pair versus two knights. Okay. Pero B6 ang ginawa ni Gian, kinapture yung pawn, takes, and nag-bishop D3. Ayan, para mukhang bumubuelo si Short na mag-G4 siya at magkaroon ng pressure sa G6. At nag-C5 na. Ayun na, parang naging French pawn structure, no? French defense, no? Parang ganyan. Pero nag-knight B5 at sinundutan sa C7.
Kinapture ang D4. Talagang ubod ng tapang si Gian, no? Pinapacheck talaga si short. Sige, checkin mo ko. Oh, pero may bitin doon. Pero dito mga kamatsas, kinapture lang ni short yung knight. Yan. Pero bago natin puntahan yan, ano ba laman? What if knight C7 check? Magki-king F7. At kapag nakipagsabayan, capture, and D takes E3. At tignan nyo po ang evaluation bar. Pabor na pabor sa black or kay Gian. Grabe yung mga nai-imagine ni Gian, ano? Okay. Sabay may kain pa doon, may bishop B4 check, the best yung kanyang na-imagine na attacking ideas. Pero balik tayo sa ginawa ni short. Takes. Ayun. Ayaw pumasok ni short sa magulo. Gusto niya simplihan lang, no? At may threat sa pawn E6, king F7, depensa, and the knight F3. Okay? At nag-bishop C5, hamon, bishop D2. Okay, paano ba babawiin yung pawn? Kasi lamang pa rin ng isang pawn dito si short eh. So, rook A4, pupunta dito sa E4 mamaya, mga ganon. Nag-castling lang pero di pa makapunta dyan kasi may knight G5, double pa, makukuha yung tore. At nag-bishop D4. Ayan, nabad mo ban po uli. Si Gian, dapat daw ang accurate ay rook H A8 muna, patong muna. At halimbawa, kung mag-A3 dito, saka palang magbi-bishop D4. Yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan. O, tingnan natin. Bishop D4 kagad. Ayun, naka-good move dito si short. Rook AC1. Natumbukan niya ang napakagandang silip ng atake sa C7. Yan pong mabigat na tira dyan. At knight takes E5. So parang na-realize si short, okay, babawiin mo lang naman yung pawn eh. Hindi ka naman lalamang eh. Parang ganun. Check. King G6. Knight takes bishop. Rook takes bishop C3. At nag-rook E4. Nag-F3. Rook E2. Ayun. Nabad mo ban ulit. At tuluyan na pong lumaki ng lumaki ang lamang dito ni short. Dapat daw po ang tira ay rook E3 lang. Ano kaibahan? Gets ko na. Pag nag-F4, kasi nakikita ko malakas dito F4 mga kamatsas, na kapag umalis yung knight, kasi di ba may mga ganon, o dito magda-knight D3 lang. Ipapakapture talaga yon. Pag tinakes, king H6. Ayun, grabe, no, rook E3 pala talaga dapat ang tira doon. Anong kaibahan nung napunta yung rook sa E2? Tingnan natin. Rook E2 ginawa F4, knight F7. Paano kung i-apply natin yung ginawa kanina ng analysis? Knight D3, kaibahan lang naman yung tore from E3 nasa E2 na. Pag knight D3, rook takes, pagka gumanon, gets na, yun ang diferensya. O, yun ang kagandahan ng nauunawaan natin. Yung kanina, kung ang rook nasa E3, walang rook G3 na makaka-atake sa knight at the same time, atakado rin ang tore sa H8. Yun ang kaibahan. Grabe, isang isod lang ng square, no? Yun ang kaibahan, no? Double attack eh. Ubos! Yun ang diferensya. Kung ang rook nasa E3, walang rook G3. So, simpleng makakailag, edi wala pang tatamaan na somewhere ilalagay ang tore na makaka-atake ng malala. Wala pa. Kasi depensado yung knight na kukover ng tore. Okay, maliwanag po yun mga kamatsas, no? Yung diferensya ng rook E3 sa rook E2. Kasi pag F4, napilitan ko yung si Gian to play knight F7, natakpan yung pawn sa G7 kasi under attack eh. At nag-rook F3. Yun pa ang isang mabigat na tira. Ang dami palang role ng rook sa E3, no? Kung ang rook nasa E3, walang rook F3. Di rin makaka-rook F3 kasi kakainin lang. Grabe yung rook F3 o nakalusot. E5, okay, pamuwersa para kahit paano pag-check maka-king F6. Check, king F6, rook C6 check, king E7, rook takes G7. Naku po, narat-rat, nakuyog ng dalawang tore. O yun, may check pa oh. King F8 at rook G6, D4, bishop B4 check. Yun po, nagkasunod-sunod ang tusok. Capture. Ayun, para may check naman doon ang gagawin. At kumapture doon. And rook B7, ayan na po, unti-unting paglingkis. Ay, ito na, rook E6 na. And then, pag umilag ang king, kain yung knight. At nag-knight to D8. Rook E7 check. Grabe. Napasok, tusok.
And then since nakabitin pa po, nag-bishop d6 at dito po ay nag-resign na ating pambato. Okay lang, ganun talaga eh. So lesson yun, ano? Isang square difference lang, oh. Grabe pala talagang ang chess talaga, no? Square per square talaga. Pawn structure per pawn structure talaga usapan din. O dito po ni-resign na kasi wala na eh. Ang dami ng pwedeng komplikasyon mangyari. May rook h7 check, makukuha tore, baka mamatchas pa. So kaya sinuko na po ni Gian. Okay lang yan Gian. IM norm ka naman. Kompleto na yung norms niya. 3 IM norms na. So ang tatrabahuin na lang niya ay abutin ang 2400 para ma-full-pledge po ang kanyang IM title. So yung rating na lang kailangan paangatin ng 2400. Kagaya po ng tinarabaho ng inyong lingkod noong araw. Tinarabaho ko yan eh. Hirap na hirap ako. Talagang, nako, sunog kilay at gastos, experience sa tournaments, sari-sari pong sakripisyo ang inabot ko. IM pa lang yun, wala pa sa GM ha. Lalo na pag GM ang tinarabaho ko, lalong malaki ang sakripisyo. Okay mga kamatyas, at sunod naman natin ang naging laro ni IM Consyo kontra kay GM Lalit Babu ng India. Black dito ang ating pambato na si Consyo, tinirahan ni GM ng D4, D5, C4, C6. Slab defense ang tawag dito. In exchange, ibig sabihin, okay lang na magtabla ang last round ni GM Babu. Panabla kasi yung exchange eh. Bishop G4, maganda tong linya na to. Gusto ng laban ni IM Consyo. Bishop H5. Yan, talagang sinasadya po yan na iniimbitahan talaga, pinoprovoke ba? Kasi kahit papaano, dapat yung knight nandyan natakpan ng pawn. Queen B3, eto na naman. Parang laro ni Short at ni Gian, ano? Inatake ang B7 at nag-Queen D7 lang depensa. Knight C3 develop, E6, Knight E2, Bishop G6. Ayan. Okay, bookline pa ito para ma-exchange ang bishop. At umiwas, Bishop B5, Bishop E7, Knight A4. Yan po ang maagang novelty naman dito. Kasi ang old line ay nag-G4. Okay, bago itong Knight A4. Kinaslingan lang. Knight C5, dumiretso. Persado ng capturing talaga yan. At nag-Knight A5. Grabe. Grabing tira yan, tapatan. Nag-Queen B4 lang, hindi pinansin ni GM Babu. Bumalik, Queen D2. Teka muna. A6, Bishop A4, Rook C8, para mamaya, yun ang target, yung C5. Knight to D4, okay, pressure dito. Knight E8. Yan, ang basa ko dito mga kamatyas, mag-F6 tapos mag-E5 si Consyo. At nag-cashling, F6, ayan na nga, mag-E5 na. At kinapture na yung pawn, capture, knight pala. At, okay, yun nga lang, natakpan yung threat, no, yung target. Pero maganda nito, na-build naman yung solid center. Bishop G3 and the Knight C7. Okay, para pag kumapture, Knight ang pangka-capture. Rook D1 at nag-Rook D8. Ayan, control lang ang nerve. Queen A5 at nabad mo ban si GM Babu. Dapat daw ang tira dito ay Rook F1 lang. Okay, simpleng ganyan lang. Pero dahil nag-Queen A5, na-depora ni Consyo at maganda, no? At lumamang na po sa evaluation bar. Rook Fe1, Knight E6, Rook D3. Okay, ano plano? Mukhang lilipat dito, dadalhin doon. Rook B8, inabangan. Kasi papasok po yung tore. Rook C1, Bishop F7, Queen D2, at nag-G5. Ayun, para mapigilan, magbe-break kasi mag-e-F4 si Simply si GM ng break. Pinigilan para talagang nakalak na yung F4. Rook B3, tinapatan, exchange, at nag-Knight F8. Palit-palit. H4, kinapture na po, takes, nagpa-double pawn si GM Babu, no? Ba't kaya? Parang medyo humina yun, H6, B4, okay, para baka kasi matarget pa, at least dyan, depensado. At nag-Rook B8, ayun na, bad mo ban dito si Consyo. Dapat daw po ang tira ay Knight to E6. Parang ang ganda ng position dito ni Consyo.
Kasi bad bishop to versus strong knight. Parang nagagandahan ako. Pero rook B8, rook A1, ayun, tinarget yung pawn. Queen B7, depensa, may atake pa. Bishop E1, dinipensahan at nag-knight E6. Queen E2, ayun, lilipat dito sa C4 at threat pa. Queen B5, okay, sinalubong. Tinanggap ang exchange, rook A7. Nag-rook C8 para mag-rook C7. Bishop D2, knight C7. Kasi po kung mag-rook C7, check lang pala, no? So, knight C7, king F2, knight E6 ulit. King G3, ay, naramdaman ni Consyo, no? Gagapang yung king ni GM Babu. Kaya pala ginanya na niya, check. Angat, doon. Ayun. Naramdaman na kasi ni GM Babu na medyo hindi na maganda yung pasok niya dyan. Kaya ginawa niya ay nag-king F2 na lang. At dito, ayun po, nagka-opera ng draw, pumayag ng tabla. Equal naman talagang evaluation bar. Okay, mamaya po, tingnan natin yung standing ha. Yung final standing mga kamatya. Sunod kagad natin. Ito, matinding nagkapisakan. IM Bersamina versus GM Bernardski. Okay, pag-aralan natin. White dito si IM Pau at nag-E4. C5 si Bernardski. Gustong manalo. Laban ng gusto, Sicilian. At pumasok po sa Najdorf variation at nag-rook G1. What a play. What a move. Interesting. Wow, rook G1, no? Kasi ito pong rook G1 hindi basta-basta ginagamit, ano? Usually ginagamit sa rapid blitz, bullet, pero sa long game ginamit dito ni Pau. Kung tawagin po ito ay freak attack variation. Magdi-G4 yan eh. Bihirang gamitin ito. H5, ayun, nairita kagad si GM at pinigilan yung G4 at nag-bishop G5. Tingnan natin. Knight C6, Queen D2, Bishop D7, castling queenside at nag-B5. F3, yun ang novelty. Dito po ang palaging ginagawa pala ay A3. Novelty ni IM Pau yung F3. At nag-E6, kinapture, capture, at nag-knight E2. Saan iikot yan? Punta sa D4, Bishop E7, H4, Queen B6. Hindi tuloy makapag-castling si GM kasi na-pressure. Baka bombahin dyan eh. Okay, Queen B6 muna. Knight D4, Bishop D7 ilag, at nag-Bishop to E2. Okay, angat lang. B4, Queen D3. Ano idea ng Queen D3? Castling, G4. Ayan na po ang inaabangan dito ni IM Pau. Na kapag nag-castling, okay, bomba sa king side. Kinapture, capture lang at nag-bishop B5. Yan ang purpose po niyan. Pagka kinapture, capture, magkakaroon ng atake ng malakas sa A-file. Pero hindi pinansin ni IM Pau. Queen F3 lang. At nag-rook C8, pressure sa king. At nag-bishop E3. Okay, threatening. Knight takes pawn, sacrifice. Takes, ayun na, bad move si Bernardski. At nag-queen to A5, inatake ang pawn. G5, ayun, teka muna. Napa-reckless yata doon ang tira si IM Pau. Dapat daw ay king to B1. Na kapag nag-knight takes E4, saka palang mag-G5. Sabay H5, mga ganun. G6, no? Yan pala yung mga paparating. Pero nakaka-pressure kasi yung mga baka may sacrifice ng knight C3, yan din na nakakailang sa ganitong linya. Or idea. Balik tayo. G5 kagad. Kinapture ni GM kagad. Dapat daw ang tira. Queen takes A2. Ayun. Ito na miss ni GM. Papakapture, sabay capture lang. Yun lang. Yun lang. Ang lalim. Sabay tulog lang na gano'n. Oh. Wala pang ano. Walang impact gano. Pero yan ang recommended line ng computer. Balik tayo sa knight takes E4. Queen F3. Okay. Dito ang accurate daw ay king B1 pa rin. King B1 para maproteksyonan yung pawn sa A2. Pero balik tayo sa Queen F3. D5, dinipensahan at nag-G6. Okay, bomba na. F5, another bad move ni GM.
Dapat daw FG6. Ah! Kakainin lang. Kakatakot yan. O, King B1. Naku, nakakatakot ano. O, balik tayo sa F5. At nag-King B1. Ayun. Ito na yung time. Kailangan na mag-King B1 ni Pau. At nag-Queen C7. Boom. Knight X E6. Grabe. Ang lakas ng tiro. Pakain talaga to. Takes. Sinadya talaga. Oh. Kakatakot yun ah. Knight F6. Okay, kasi kung magbi-bishop F6, bishop D4 lang. Oh, meron kasing Queen H5 paparating, mga ganun, ano? Kaya nag-Knight F6 si GM para walang Queen H5 na sundot ng matchas doon. Knight D4. Double attack, kukuhanin yung pawn sa F5. Pero, na-bad mo ban. Dapat daw, Knight G5. Diyan pala ang punta. Okay. Balik tayo sa Knight D4 at nag-Queen E4 at dito nag-Queen takes F5, Queen takes Bishop. Kinagat dito ni GM ang pain na palibreng Bishop. O, kumbaga parang libre to ah. Sa bagay, masarap naman talaga pag libre, no? Mas malasang kainin pag libre. O, kinain nga. Dapat daw ang tira Bishop C5 eh. Okay, dahil kinain, ayun, may Rook GE1. Tagus din pala ang pagbawi doon. Queen H6. Chumek muna. King H8. Knight F5. Talaga grabe to, bombahan ah. Pero dapat daw ay H5. Tingnan nyo nga naman ang chess talaga oh. Biriin nyo, accurate move dito, H5. Hindi pa kakainin yun no. Para gaganon. Pagka kinapture ng queen, may Rook H1. Nip yan. Sabay H5 lang. Sabay Knight F5 na yung winning, oh. Lalim. Paano kung mag-Bishop F8? Teka lang muna, mga kamadyas, ah. Knight F5, Queen G5. May ganun kasi. May dire-diretsong ano pala. Oo, may mga pambombahan na kagad ang paparating. Pag kinapture ito, Rook G1. Ayun, para may G7 na. Okay, fatal na po yan. Fatal na. So, balik tayo sa Knight F5. Queen F4 naman si GM. Hindi na rin tinatamaan, no? Haba pa ng oras niyan. Bilis pala ng oras dito ni Bernardsky, ah. 6 minutes na lang si IM Pau. Ang tira pala dito ay Queen H5. Ayun, sabay Knight takes and Rook E8. Yan ang accurate. Pero, balik tayo sa Queen F4 na ginawa. Knight takes E7, Rook E8, Rook F1. Ayun, bad move. Dapat daw ay H5 pa rin. Para may H6 pa rin na paparating. Oo nga, no? Oo nga. Balik tayo sa Rook F1. Queen E4. Ayun, dito mga kamatyas. Sige po, pakiguess yung good move na ginawa ni IM Pau. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom, Rook takes Knight, sacrifice na. Di pwedeng capturein matyas. Kaya yung Knight ang kinapture at dito Queen takes E4, D takes E4 at this time hindi na po bad move lang, brilliant pa by IM Pau. Rook takes pawn, sacrifice. Hindi pwedeng capturein, may back rank matyas. Kaya napuwersa na lang si Bernardsky na doblihin at suportahan ang paspon. King B1. Gusto ni IM Pau na ilapit kasi para pigilan pero ang gusto ng computer ay Rook E1, E3, and Rook E2. Ayan. Okay? Balik tayo sa King B1, E3, Rook AD6, E2, Rook E1, Rook E4, and the King C1. Ayun, pupunta. Tatabihan yung pawn. King G8, King D2, King F8, Rook D7. Boundary muna para di makaangat. Rook E6, threat ito. In H5, depensa at nag-Rook E5 threat. Check. Punta doon. Yun ang kinatalo dito. Losing. Rook King G8 lang sana. O dahil gumanon, Rook F2. Ayun, ang good move. The best. The best ito. Okay, kinapture yun. Takes. And the Rook F2. Ayun, threatening Rook F7. Okay, para makabawi-bawi. Kaso chumek. King C2 muna. Kain. Ayun, kain. So, 1 pawn up po dito si IM Pau. At magkahiwalay kasi yung pawns kaya mabigat eh.
Kung yan ay medyo magkatabi, halimbawa, two files or one file apart lang, no? Pero ito kasi, ang layo magkalayo. Dinipensahan, gumanon. Okay, G7. Ayun, ang genius doon. Genius. Gumanon. And chumek, ganon. Ayun. Okay. Check, kain, doon. Kaso yung king up, napakalayong boundary. Ang layo. Oh. Yun, agad-agad pinush. Ayun. So, ito po ay winning for white. Bakit? Nag-resign na dito si GM. Congrats sa ating kababayan. At siya po ay nag-second place. Siya ang highest pointer sa mga Pinoy. Congrats, IM Pau. At bakit po nag-resign si Bernardsky? Kasi unti-unti na pong madedevelop, ipoprogress yan po O, halimbawa, ang gawin ay Rook H1. Halimbawa lang, magki-King B6 na po. So, halimbawa, kung mag-Rook B1, King A6. At halimbawa, mag-Rook B2, mag-Rook C1. Pag-check kasi doon, lalapit yung king doon. So, halimbawa, gumanon, B6 na, Rook A2 check, gaganon. And halimbawa, gumanyan, King A7, check, gaganon ulit. At halimbawa, gumanyan, may B7. At kapag nag-Rook A2, ito na po yung tinatawag na Lucena position. Ayan. A-applyan na ng Lucena position. Pagka gumanyan, check. O, saan pupunta? Halimbawa, lumayo, King E6, King C7. Pag chumek po dito, ayan, para lang po sa mga tagapanood nating beginners. O, ayun. Ayan, sa mga tagapanood nating iba na beginners. Yung iba kasi hindi pa alam tong Lucena pattern, how to win this rook and pawn ending. Okay. At dahil dyan, bago tayo maki-update sa Grenk, ayan, dati Grenke, yung pala silent E pala yun. Ayan, salamat po sa mga nag-tuwid. Grenk Open Freestyle. GM Romanov ang nag-champion mga kamatsas at second place ang ating kababayan, candidate Grandmaster Bersamina. Ayun, at hindi yata siya nakakuha ng GM norm. Silipin nga natin mga kamatsas. Kailangan kasi 2600 ang performance rating. Ayun, 2527 lang ang performance rating. Pero walang talo si IM Pau. Okay, congrats at siya po ay nag-gain ng plus 15 sa kanyang rating. Okay, very good. So balik tayo sa standing. At si IM Conscio naman ay pang 5. At si FMRK ay pang number 16. Ayun. Talagang tinamaan. Ganun talaga Tinamaan po sa last round kay Nigel Short. Pero okay lang yan. A great experience plus complete na ang kanyang 3 IM norms. Rating na lang po ang tatrabahuin niya. 2400 para ma-full pledge yung kanyang title na IM. Okay, yan po ang ating update dito sa katatapos lang na Bangkok. Lipad tayo sa Germany, sa Grenk. Last round ang i-analyze natin at ang laban ni Magnus kay Vincent Keimer. Kung matatandaan nyo po, isa sa mga freestyle tournament ang nag-champion si Keimer. Tapos tinalo niya si Magnus. This time, last round, 8 out of 8 dito si Magnus Perfect! At kapag tinalo niya si Keimer, history po ang kanyang gustong gawin. 9 out of 9. At napakahirap tibagin ng 9 out of 9. Parang si Bobby Fischer. Fischer, ikaw ba yan? Nami-perfect. Etong si Keimer, mismong teritoryo niya, Germany, sa Grenk. Okay, pag-aralan natin. Ito po ang randomize. Ang rook na sa H1. Okay. Ano pa ba ang tumama sa real chess position? Rook lang sa H1. Okay. Nag D4 si Magnus, D5 si Keimer, Knight B3, F6, okay, para mailabas lang yung bishop, Knight C5, oh, grabe, may threat na dun. Ang bilis Knight D6, dinipensahan, H4, pasingaw lang sa gilid. Grabe paliwanag Wala kasi ako may paliwanag dito. Wala kasing opening O di pasingaw ang tawag dyan. Bishop H2, sumilip, B6, atras, ayun. Nabad mo ban dito si Magnus? Dapat daw po, sugod. Pakatakot yung sugod. Di kaya makulong yung knight dyan. Pag nag-bishop A7, tapos H5. Tingnan nyo nga naman ang mundo ng freestyle, Grabe. Parang nakakatakot yung knight Ayan, meron po kasi mga nagtatanong, Coach, bakit freestyle ang tinawag? Invento ni Fischer yan. Dapat Fischer random ang tawag dyan. Para laging pag-alaala sa nag-imbento. May katwiran din Hindi ko rin po alam Ang tawag nila freestyle Dapat Fischer random nga naman.
Ano kaya pinagkaiba ng freestyle sa fish random? Para sa akin pareho lang, iniba lang ang tawag eh. Pero bakit nga daw iniba yung tawag? Dapat fish random hanggang dulo. Yan, ano masasabi nyo mga kamatsas? Ha? Comment lang ha. Balik tayo sa ginawa ni Magnus. Knight CD3. C5 sumugod si Kmer at nag C3 depensa lang. C4, Knight F4 at nag B5. Ayan, gagapang yata ng atake. At nag F3. Okay, mag E4. E5. Ayun, na bad move si Kmer dito. Dapat daw ang tira Knight B6. Develop lang. Okay? Pero nag E5. Takes. Knight takes D5. Nagpa 1 pawn down si Kmer, oh. May bawi. Oo nga pala, grabe dito sa Fisher Random. Dapat matalas ang mata mo eh. Magkakalayo kasi. G4. Grabe, no? Parang may check ah. Bishop, naku. Salbahiski, mamatyasin si Magnus. Napa E3. Queen H6. King G2. Queen E6. Accurate, oh. E4, depensa sa Knight. And Knight C7, challenge. Knight C2 lang. Binabalik. Nag-castling queenside. Okay, teka muna mga kamatsas ha. Parehong hindi pa nagagalaw, castling queenside. Teka muna no, what if capturein ito? Pag kinapture, ayun, maliwanag na po. Kasi mayroong rook CD1. Ayun, malalagay sa alanganin. Nakatuhog ang bishop at knight. O kaya balik tayo sa castling. Knight CE3. Queen E8, ayun, another bad move by Kmer. Dapat daw ang tira ay H5. Okay, basag lang. Okay, pero nag-Queen E8, Queen E2, Knight takes D5, Knight takes D5, and nag-H5. Basag na. Naihabol din yung tamang tira. Bishop G3. Pinin muna ni Magnus. Bishop E6, ayan na, ready to basag-basag na. G5, Rook D7, at nag-Rook CD1. H4 na sobrahan naman ng basag dito si Kmer. Dapat daw ang tira ay King B7 lang. Ayan, hinay-hinay lang. Pero ang tibay mag-handle ni Kmer, no? Ramdam nyo, tibay mag-handle ni Kmer, kaya magaling pala sa Fisher Random talaga to. Bishop H4, Queen to D8, Queen E1. Okay, para maka G6, depensado. Kakapturein din kasi. May mga ganon sabay capture doon. Kaya nag-Queen E1. Rook H5, Queen G3, nag-Knight F5, bumalagbag ng tira dito. Wala na kasing oras si Kmer. 1 minute and something na lang eh. Kaya napabalagbag. Dapat daw accurate ay Queen E8. Yun ang mabigat kay Magnus. Makasurvive ka man sa position, yung oras mo naman inaatake. Grabe, no? Knight F5, kinapture lang, capture, takes, Queen G4. Threat yung Torre. Bishop F7 depensa. May check dito. Pero tinuluyan pa rin ni Magnus. Hindi man lang siya nasindak sa check. Check. King H3. Good move. Naku, paano yan? Threat yung Bishop. Threat ang Torre. Ayun. Sinabay na lang. Wala na. No choice eh. Bishop D5 at nag-Bishop E4. Grabe talaga mga nakikita ni Magnus. Yan. May mga sundot-sundot na siya. Winning bigla si Magnus. Check, harang, check ulit. King G3. So, check dito. Gaganon, wala nang check. So, nagking C7 para walang F6 na discovered. Kasi pag chumek po dito, gaganon lang eh. Paki-imagine po ha. Nag-F6 para maka G7 push. Bishop F2, checking H3. Bishop C5. Kinapture. Naku po, paano ngayon yun? Check. Check. Ayun, dito po pag King G3 mga kamatsas ay isinuko na po ni Kmer. Ang galing ni Magnus sa tipong yung may inaatake siya tapos kapos yung atake. Nakukwenta niya yun, nasusukat niya. Iskwalado nga eh. Pag tsumike yung nakakatempo-tempo lang siya, sinasayawan lang eh. Pag check dito lang. Bakit po nag-resign si Kmer? Pagpalagay na habulin na lang yun, no? Para hindi maka-promote. Gaganon eh. Sabay promote din eh. Woo! 9 out of 9! Grabe, Swiss system ito, mga kamatsas ha. Swiss system ito. Hindi na round robin ito. Ito ang patunay na kapag kung sino-sino lang ang kalaban ni Magnus at wala sa top 10, wala. Mahirap maka-score talaga. Kahit tabla, hirap eh. 9 out of 9, perfect. Pumangalawa,
Si Leiner Dominguez, yan, isa rin po yan sa mga pagkakaalala ko, nag-Fisher Random champion na rin yan. Sa 9LX. Okay, sa USA ginanap yun eh. Fabiano Caruana, third place. Ayun, lumabas pa rin talaga yung mga malalakas, ano? Okay, Andre Isipenko. Wesley So, pang ilan? Nako. Wesley So. Ang layo, hindi ko makita. Wesley, nasaan ka? Lah. Nasaan si Wesley? Sensya na mga kamatsas, baka nalampasan ko. Ayun, pang number 11 pala. Sorry Pang number 11. Pero at least nasa top siya, no? Ang daming sumali dito eh. Nga lang, sayang, dapat nakapasok siya sa top 10. 6.5 out of 9 siya. At isang talo, 3 tabla. The rest panalo na. 6.5 out of 9. Okay, not bad for Wesley. Pero sana, para maramdaman siya ulit, dapat nasa top 3 siya or top 5 sana, no? Para ramdam talaga. Okay, yan po ang ating mga nasubaybayan. Bangkok at freestyle ng Grenk Chess Festival. At abang pa tayo sa mga susunod pang mga malakasang tournament mga kamatsas. Nilubos-lubos ko na po, isang video lang ito. Marami na tayong inanalyze. Sana po ay natuto kayo. At lambing lang din pag may lumabas na ads po. Ano lang po, pa-play nyo lang hanggang dulo hanggang sa matapos kahit isa lang. And then sa mga gusto pong magpa one-on-one training, okay, at schedule po natin, mag-message lang kayo sa Kamatsas Messenger para makuha nyo po yung full details how to avail the one-on-one online training kay Coach Kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.